ating online church service sa Christ is the Answer Church San Roque. Atin nga pong papurihan at sambahin ang ating Diyos. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Naanyayaan ko po na ating papurihan, dakilain at kasalamatan ng ating Panginoon. Hallelujah, atin nga po siyang awitan. Hallelujah, Lord Jesus. Tunay niyang napakabuti mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal na tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ibarinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Lord, hallelujah, Lord Jesus. Tunay niyang purihin ka at dakilain ka sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Tunay O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na kalooban mo ang masunod sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat, O Diyos, na pinili mo kami, Panginoon, bilang maging anak mo, O Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, O Diyos, sa iyong Lahat pagkakilala. ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago
Patuloy kang maghari sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. At manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. O Panginoon naming Diyos na sa langit, O Panginoon, na may likha ng langit at lupa, Ikaw ay aming pinupuri, Ikaw ay aming sinasamba, O Diyos, sa oras na ito, Lord. Tunay nga po, Lord, karapat dapat kang purihin at sambahin ang iyong mga anak, O Lord. Tunay nga na Ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos na karapat dapat na luwalhatiin at purihin ng bawat isa. Panginoon, sa oras na ito, Lord, patuloy kami, Lord, nagpapakababa, O Diyos, sa iyong harapan. Lord, sa mga kasalanan na aming naisip, nasalita at nagawa, Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Linisin niyo kami na iyong banal mong dugo, O Diyos, upang kami, Lord, ay malayang makadulog sa iyong kaluwalhatian sa umagang ito, Lord, na ikaw, Lord, ay masamba namin sa espiritu at katotohanan, O Panginoon. Lord, aming inimbitahan, Panginoon, sa oras nito, Lord, ang iyong banal mong espiritu, ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa, na patuloy nga po, Panginoon, ang double portion of anointing from you, Jesus, sa aming maranasan, O Lord God, sa bawat magsisiganap, O Lord God, mula sa opening prayer, Lord, sa praise and worship, ganun din, Lord, sa magpapahayag na yung salita, Panginoon, kasi yan yung kami panood na iyong banal mong dugo, O Lord God, na patuloy, Lord, magamit ang bawat isa para lamang sa iyong kalulatian. Salamat, Lord, sa bawat isa, Lord, na nakaisa sa gawain na ito, Lord, na kami, Lord, ay sama-samang magpupuri, kami, Lord, ay sama-samang sasamba, Lord, at aming dinideklara, O Lord God, ang katagumpayan ng gawain mo, Panginoon, sa iglesyang ito, Lord, na patuloy, Lord, na ikaw ang maitaas, Lord. Salamat, Lord, sa mga bawat nanonood, Lord, sa online service, Lord. We pray, Panginoon, bagamat kami, Lord, ay wala, Lord, sa kanila, Panginoon, kundi bagos we pray, Panginoon, abutin niyo sila, Panginoon. Abutin niyo po, Panginoon, sila. Ikaw, Lord, ang umipo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maghanda, O Lord God, sa bawat isa, Lord. At sa huli, Lord, maintindihan namin, maunawaan namin ang iyong salita. Salamat, Lord, walang hanggang pasasalamat aming dalangin sa iyong tanging pangalang Jesus, aming Panginoon na sariling tagapagligtas. Lahat tayo ay magsasabi ng malakas na Amen at Amen sa pangalang Jesus. Praise God! Samahan niyo nga po akong makibukas sa ating talata sa awit 23, verse 1 to 6. Sabi sa salita ng Diyos, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa aking nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiram ninyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap parangal sa akin, at hindi na uupusan ng laman ng aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako ay nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah! Patuloy nga po nating dakilain, papurihan, pasalamatan at awitan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord Jesus! Palakpakan nga po natin ng ating Diyos. Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah! Let's praise and worship our Jesus Christ. I know the rescue my soul. His blood is covered with sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My faith is still in His name. I believe. I believe. I
your banner. My love, over the grave, my Redeemer lives. 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 You will lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Come on, church! My Redeemer lives. 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 Hallelujah! Hallelujah! Patuloy nga po nating damhin ang presensya ng Diyos sa oras na ito. Hallelujah! Patuloy nga po natin papurihan at awitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Tunay niyang sukdulan ng kanyang biyaya at habag para sa bawat isa. Hallelujah! Kaya marapat lang na papurihan at awitan, dakilain at pasalamatan siya. Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus. You are to be praised. Hallelujah. Panginoon, sa iyong sumpulang biyaya, O Diyos. Tunay na napakabuti.
pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Ayan yung habag mo, O Diyos, at pag-ibig sa bawat isa. Iyakap mo kami, Panginoon, sa aming mga karugihan, Panginoon. Pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Patuloy mo kami, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy nga po natin papurihan at dakilain ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, tunay nga na Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming lakas, O Diyos. Hallelujah. Sa iyong presensya kami, Panginoon, ay magpapatuloy, O Diyos, pagkat alam namin, Panginoon, Nais mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tubo. Ilan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo nananatili sa iyong piling, sasambahin sa dakong lihim. Nananatili sa iyong piling, masumpungan sa dakong lihim. hallelujah, Lord Jesus. Patuloy nga, Panginoon, na kami lumalapit, Panginoon, sa iyong presensya, O Diyos. Ngalan ko ay kalinga at sandigan ko, di magbabago ang mundo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Tagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong piling, sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling, masumpungan sa dakong lihim. Hallelujah, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, na patuloy namin pangahawakan ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, ang aming lakas, O Diyos. Sa iyo namin matatagpuan ang aming kapahingaan, O Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. Papuri ko'y aking sa'yo, sa'yo lamang inialay. Panginoon, ang puso ko, sa'yo lamang kailanman. Papuri ko'y aking sa'yo, sa'yo lamang inialay. Panginoon,
Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, kulang ang salitang salamat kang Lord para sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Maraming salamat Panginoon dahil ikaw ang nagsisilbing lakas o Diyos ng bawat isa. Ikaw ang nagsisilbing kapahingahan ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong mga salita na patuloy mo binabahagi, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Magandang araw po sa inyong lahat. Maging ang lahat ng sumusubaybay, nanonood sa online. Narito po kami ngayong muli sa SIA, Christ is the Answer, San Roque Chapter. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng mga nagpagkaisa. Salamat po sa lahat ng nakibahagi sa gawain ngayong araw na ito. Pinasasalamatan po namin ang Panginoon sa inyong mga buhay na nagtatalaga para maglingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Hallelujah. Ay po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po kami, Panginoon, at buong puso po kami naghahandog ng aming mga buhay sa iyo para paggamit, O Diyos, para maihayag ang salita mo. Ang dalangin po namin sa oras na ito, yung banal na Espiritu ang magpakahayag sa bawat isa, sa bawat makakarinig, sa bawat manunood, sa gawain na ito ng si Christ is the Answer, San Roque Chapter. Salamat po, O Diyos, at patuloy na itago mo, O Diyos, ang abang lingkod mo sa iyong likuran. Boses mo ang marinig at gagamitin mo lamang, O Diyos, ang nagsasalita sa oras na ito upang maihayag ang katotohanan sa aming mga buhay at magsilbing kalakasan ng bawat isa na nanghihina sa oras na ito. Gamitin mo nga po, O Diyos, ang abang lingkod mo upang sa ganon, kung anuman ang nais mong maipahayag sa bawat isa, ay siya pong maihayag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos. Basbasan mo, O Diyos, ang bibig, ang boses, ang lahat ng lalabas sa bibig ng abang lingkod mo, Panginoon, ay patuloy na magmula lamang po galing sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. At muli, nais kong ihayag sa inyong lahat na ang ating tatalakayin ngayon sa hapong ito ay may pamagat na pag nadapa ka, bumangon ka. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Kapag ka magpaplano ka, gamitin mo muna yung pencil. Kasi pagka nagkamali ka ng plano, mapapalitan mo. Kasi mas maganda yung planong iniuukol ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kung tayo, pwede tayong mabigo at magkamali. Pero pagka ang Panginoon na nagplano sa ating mga buhay, ang lahat ay magiging tagumpay. Ang sabi nga niya doon sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yan ay mababasa natin sa Jeremiah 29:11. Kaya nga, walang plano ang Diyos sa ating ikasasama, kundi ang plano na pinahihintulutang maganap sa ating mga buhay, yung lahat ng ating ikabubuti. At inihanda niya na yun noong paman, inihanda na ng Panginoon ang plano sa ating mga buhay. Sa bawat isa sa atin, alam na ng Diyos kung ano ang plano sa ating mga buhay. Kaya napakaganda kung tayo sasangguni muna sa Panginoon bago tayo magplano.
yun ang pinakamaganda. Ang isang muni-muning lahat, isang buni mo ng lahat sa Diyos. Maging yung plano pa lamang, isang buni mo na sa Kanya. Purihin ng Panginoon, napakabuti talaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi pa man tayo ipinanganganak, meron na siyang layunin, meron na siyang plano sa bawat isa sa atin. At yun ay ikabubuti sa ikabubuti. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang at patuloy na pinatutunayan niya sa ating mga buhay. Nadadama natin, nagpapakilala siya sa kanyang mga karakter. Pinakikita niya ang kanyang kabutihan, pinakikita niya ang kanyang kapangyarihan, pinakikita niya sa bawat isa sa atin at ipinadadama na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, lalo't higit sa oras ng ating pangangailangan. Nais mo ba makabangon sa pagkadapa? Kasi pagka nadapa ka, huwag kang manatiling nakadapa. Kinakailangan bumangon ka pag nadapa ka. Pero hindi mo pwedeng sabihin yung punong yan, magbunga ka, magbunga ka, magbunga ka. Kung panay salita lang ang gagawin mo, hindi magbubunga ang puno. Kung gagawin mo lang ito at uupo ka sa isang tabi at kakausapin mo yung puno na magbunga. Hindi pwede yung ganyan, kinakailangan. Meron kang gagawin, kikilos ka, aalagaan mo yung itinanim mo, aalagaan mo, didiligan mo, dadamuhan mo, gagambulan mo. Kumbaga, para tumubo, para mamunga ng sagana, kinakailangan, alagaan mo. Tulad din ng isang bangka sa ilog, pagpalagay na natin sa ilog. Hindi kikilos yung bangka na yan kung hindi kasasagwan para makapunta sa bangka. Kinakailangan, gumamit ka ng kahoy. Yung kahoy na pangsagwan para nung kumilos at gumawa yung bangka para makapunta sa bangka. Ibig sabihin, kung nadapa ka, gagawa ka ng paraan para makabangon ka. Bakit ba? Ano ba ang kailangan gawin mo para makabangon ka sa pagkadapa mo? Kinakailangan magsumikap ka na makabangon. Hindi ka mananatiling nakadapa. Mananagumpay ang Diyos sa buhay mo habang mananatili kang nakadapa. Kinakailangan lumabang ka, labanan mo ang masamang espiritu na siyang nagbibigay ng takot sa iyo. Ang sabi nga ng Panginoon, sa 2 Timoteo 1:7, ang sabi niya, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, pagkos binigyan ko kayo ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya ang sinabi ng Diyos, binigyan tayo ng katapangan. Katapangan saan? Katapangan para ihayag mo ang salita ng Diyos. Natatakot ka ba na ihayag ang katotohanan? Natatakot ka ba sa ibang denominasyon o ibang paniniwala para ihayag mo ang salita ng Diyos? Natatakot ka ba kung ikaw ay usilin? Natatakot ka ba na magalit sa iyo ang mga tao kung ihahayag mo ang katotohanan? Ang sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan. Pwede kang magpalayas ng masamang espiritu dahil binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu kung ikaw ay natatakot. Palayasin mo sa pangalan ni Jesus yung takot. Palayasin mo sa pangalan ni Jesus yung kinatatakutan mo kung ano ang nararamdaman mo. Bakit ka natatakot? Ano pa ang sabi? Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig sa ating mga puso. Pag-ibig upang abutin natin yung mga nangangailangan. Lalo na ngayon sa panahon nito, yung mga COVID,
ang matagal ng COVID na lumalaganap sa buong mundo. Kahabagan natin yung ating kapwa. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. At yung katotohanan ito ang pinakailangan mahalagay sa kanilang mga puso. Yung salita ng Diyos. Kailangan ng bawat isa na makarinig ng salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng sarilinin na lamang natin yung natutunan natin at nalaman natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Pagkos kinakailangan ibahagi natin sa iba. I-share natin kung ano yung natutunan natin sa salita ng Diyos. Kasi ang pagliligtas, ang kaligtasan ay hindi pwedeng bilhin at walang sapat na halaga na maitutumbas kung ikaw ay naligtas. Hindi mababayaran ng anumang salapi, hindi mababayaran ng anumang kayamanan ang kaligtasan. Kaya napakahalaga yung pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay, o kung sino man yung mga kakilala natin, maibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos upang sa ganon makita na ang kumikilos sa ating mga buhay ang Panginoon. Dahil dun sa karakter ng ating Panginoon na pag-ibig, kaya nga po, inuutusan din tayo na ibigin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Kahit na pinagtatawanan ka, kahit na inuusig ka, huwag kang titigil. Ituloy mo lang sapagkat kinakailangan makita ng Diyos yung habag natin, yung compassion sa ating mga puso upang maihayag natin sa iba yung daan kung paano sila maliligtas. Ano pa sinabi? Magkakaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. Kinakailangan kung ano yung natutunan natin kasi malaya tayo mamili. May free choice tayo. May free will tayo na pwedeng mamili ka kung alin ang pipiliin mo. Pipiliin mo ba yung mga gawang pansanlibutan? O pipiliin mo ba yung natutunan mo sa salita ng Diyos na magbibigay buhay, na ikaw ay sa kaparaanan ng salita ng Diyos, maliligtas ka, sa kaparaanan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mababago ang buhay mo. Kaya napakahalaga sa bawat isa sa atin, yung pagbabahagi, yung pagdamay natin sa ating mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, o kung sino man ang ating nakakahalubilo. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot ni ihayag ang katotohanan. Huwag natin sarilinin ang kaligtasan na sumpungan natin. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang layunin ng Diyos, tayong lahat ay maligtas. Kaya nga tayo ang ginagamit ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, lalo na ngayon sa oras ng nakatatakot dahil sa COVID, kailangan nila ang tibay at tatag ng loob para makapag-survive sila doon sa mga nagaganap, doon sa mga ating kapaligiran. Marami na masasamang nagaganap, meron pang mga nagagigera, meron pang mga terror attack na nababalitaan, meron pa na yung mga lindol, mga baha. Kumbaga, ibig sabihin, yung mga palatandaan na malapit na dumating ang Panginoon, ay nararanasan na natin. Naririnig na natin ang ingay. Naririnig na natin kung ano yung mga nagaganap sa sanlibutan, sa buong mundo, sa buong daigdig. Kaya dapat, tayong nakaunawa, tayong kiniligtas ng Diyos, tayo, pagkaroon tayo ng habag sa ating kapwa. Kasi ang sinabi ng Diyos, dahil siya ay pag-ibig, kinakailangan magkaroon din tayo ng pag-ibig sa ating kapwa at pag-ibig sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-uutos sa atin na ihayag nyo. Ihayag nyo ang Ebanghelyo kung maaari ay sa lahat ng tinapal. Yun ang sinasabi niya, inuutos niya.
Kaya yung paghahayag, ito'y kalooban ng Diyos na gampanan ng bawat mananampalataya na maghayag ng salita ng Diyos. Para sa ganon ay makatupad tayo kung ano ang inuutos ng Diyos sa atin. Kasi itong po ang katungkulan ng tao, sundin ang kalooban ng Diyos at ang katungkulan naman ng Diyos ay tuparin yung kanyang mga pangako. Sinabi naman niya na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan, lalo't pangat sa oras na gumagawa tayo ng kanyang kalooban. Kaya wala tayong dapat itatakot, wala tayong dapat itatakot sa mga antikristo man, kasi kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa tuwing tayo ay gaganap sa kanyang kalooban. Kasama natin ang Diyos kahit na tayo'y pinag-uusi, kahit tayo'y pinagtatawanan, kahit tayo makaranas ng sakripisyo, kahit tayo makaranas ng hirap, kung alang-alang sa pangalan ng Panginoon, mapalad tayo kung tayo'y pinag-uusi ng dahil sa pangalan ng Diyos, sapagkat pupunta tayo sa kanyang kaharian. Ano ba ang nararapat natin gawin upang tayo makabangon kung tayo ay nadapa? Kailangan, meron tayong gagawin. Kailangan yung pagtitiwala natin sa Diyos. Tulad ni David, nung siya ay nadapa, bumangon siya, nagpumilit siyang bumangon. Sa anong kaparaanan nakabangon si David? Nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos. Dumulog siya sa trono ng biyaya ng Diyos. Nagsisi siya ng kasalanan. Isiniwalat niya sa Panginoon ang lahat ng laman ng kanyang puso. Lahat ng kanyang mga kasalanan, pinagsisihan niya. Nagpakumbaba siya, nag-prayer and fasting pa nga si David. At ang ginawa niya ay hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil hanggang hindi siya pinatatawad ng Panginoon, hanggang hindi niya nadadama sa kanyang sarili na siya'y pinatawad ng Panginoon at binigay ng Diyos yung biyaya niya, yung pinahabagan niya si David. Sapagkat yun naman ang sinabi niya, kung ikaw ay magkasala, 1 John 1:9, ipahayag mo sa kanya kung ano man ang iyong nagawang kasalanan. Ipahayag mo sa kanya ang lahat ng nagawa mong kasalanan. At patatawarin ka niya sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Tulad ni David, pinalimutan niya yung nakaraan, nagpanibagong buhay siya, nakabangon siya sa kanyang pagkakadapa. At muli, ginamit siya ng Panginoon effectively. Naging mabuti siyang naging alagad ng Panginoon. Naging hari pa siya sa kanyang kababaan. Naging hari siya at patuloy na sinamahan ng Panginoon hanggang sa siya ay ipinalit kay Saul na naging hari. Kaya nga, hindi nawawala ng kabuluhan ang bawat pagpapagal na ginagawa ng mga lingkod niya. Kasi sinabi nga niya doon sa Galatia, ang sinabi nga niya sa Galatia 6:9, ang sabi niya, Galatia 6:9, ang sabi niya, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani, kundi tayo magsasawa. Ang Diyos ang nangako dito. Ulitin natin, bigyan natin ng diin. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani, kundi tayo magsasawa. Huwag sa una lang. Sa una, mainit na mainit ka. Pagkatapos, nung nagkaroon ka ng problema, nanlamig ka na. Kinakailangan, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sa bagay, bilang tao, hindi naman natin dapat sisihin ang isa sa bawat isa sapagkat ang lahat ay may kahinaan. Pero may pagkakataong ibinibigay ang Diyos na kung nadapa ka,
Huwag kang manatiling nakadapa. Kinakailangan magpipilit kang bumangon. Pipilitin mong bumangon sa tulong ng Diyos. Sa tulong ng Diyos, makababangon ang sino mang nais bumangon mula sa kanyang pagkadapa. Sinabi ng Diyos sa Galatia 6:9, huwag daw tayong magsawa. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang bawat oras, bawat saglit ng ating buhay, nakatunghay ang ating Diyos. Nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Nakikita niya ang lahat ng pangyayari sa ating mga buhay. Nakikita niya kung tayo nalulungkot. Nakikita niya kung tayo may sakit. Nakikita niya kung tayo nagdaramdam. Nakikita niya lahat. Wala tayong maigakaila. Kahit na gaano karami ang tao sa buong mundo, walang nalilingid sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga, patuloy tayo gumawa ng mabuti. Hindi nawawala ng kabuluhan. Ang sabi nga niya, hindi nawawalan ng kabuluhan ang bawat ginagawa natin. Huwag daw magsawa. Huwag magsawa. Kasi tayo ang mag-aani. Kung tayo'y nagpapagal, kung tayo ang gumagawa, tayo ang mag-aani. Pagdating ng takdang panahon, aanihin natin. Huwag lang tayong mainip. Kaya nga, ang karakter ng Diyos, yung bunga ng Espiritu Santo, ibinigay lang sa atin para tayo ay matutong magtiyaga, magsakripisyo, magtiis, umibig. Lahat na yan, lahat ng katangian ng Diyos ay ibinibigay sa atin para mapagtagumpayan natin kung ano yung gagawin natin mabubuting bagay para sa ikararangan ng Diyos. Dapat, sa tuwing gagawa tayo, lagi nang isipin natin, ito ba ay makapagbibigay lugod sa ating Panginoon? Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating iniisip, kailangan tiyakin natin na ito ay ang motibo ng ating puso ay para parangalan, para bigyan ng parangal ang dakilang pangalan ng Panginoon, kaya tayo'y gumagawa. Hindi pa pwede yung iba yung motibo natin. Kinakailangan ang motibo natin, kaya natin lahat ginagawa yan, ay dahil gusto natin ibalik sa Kanya yung parangal, papuri, para ang Kanyang dakilang pangalan ay patuloy na mabigyan ng parangal at papuri sa buong mundo. Ano pa ang sabi? Ang sabi ng Diyos, kapag tayo'y gumagawa ng mabuti, huwag tayong matakot. Kasi ang sabi niya sa awit 46:10, sinasabi niya, ihendo ang labanan, ako ang inyong Diyos. Dapat na malaman dito sa daigdig na alinmang bansa, ako ang tanging makapangyarihan. Ibig sabihin, sa buong mundo, tanging ang Diyos lang ang pinakamakapangyarihan. Siya mismo ang nagsasabi, sinabi niya, awit 46:10, sinabi niya, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos. Dapat na malaman dito sa daigdig, sa alinmang bansa, ako ang tanging makapangyarihan. Kung nagsasakripisyo man tayo, kung napapagod man tayo at nahihirapan, makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang lunasan, kaya niyang pawiin ang hirap na nararanasan natin. Kung natatakot ka, bakit hindi ka pumunta sa Diyos? Sabihin mo, natatakot ka at bibigyan ka niya ng kapayapaan. Ang lahat ng kailangan natin ay doon natin masusumpungan sa Diyos sapagkat siya mismo ang nagsabing pinakamakapangyarihan siya sa buong daigdig, sa buong mundo. Kaya kung natatakot ka,
Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Kasi naranasan ko na yung natakot. Natakot. Talagang hindi mawawala din talaga sa atin tao tayo. Talagang natatakot din tayo. Nung ako'y matakot, ang itinuro sa akin ng Panginoon, magpuri ka. Kasi noong panahon nung kami nasa San Leonardo, malakas na malakas ang bagyo. Talagang humahaginit yung hangin, malakas na malakas ang ulan, malakas ang hangin, at yung aming kinalalagyan, nararamdaman ko na parang pati yung bubong matatanggal na sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan, talagang malakas na bagyo. Pero sabi ko, Panginoon, natatakot ako. Ang inutos sa akin ng Panginoon, magpuri ka. Magpuri ka. Pinuri ko siya. Pinasalamatan ko siya sa mga ginagawa niya sa buhay ko. Pinuri ko siya sa pamamagitan. Inawitan ko ang Panginoon. Hindi ako tumigil hanggang hindi tumitigil yung ulan at saka yung hangin na malakas. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yung takot ko nawala lahat kasi naramdaman ko na kasama ko ang Diyos. Yung presensya niya ang nagbigay sa akin ng tatag at pananampalataya na hindi niya pala ako iniiwan, hindi niya ako pinababayaan. Kaya yung oras na yon, nagpakilala na sa akin ng Panginoon na wala akong dapat ikatakot sapagkat hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinababayaan. Kaya nga, pinakamakapangyarihan sa buong mundo ang nag-uutos sa atin na huwag tayong matakot. Nababalisa ka ba dahil sa pagkain? Nababalisa ka ba kung ikaw ay baka hindi ka na makapag-aral, hindi ka makapagpatuloy? Nababalisa ka ba dahil humina na ang sweldo mo? Pero nariyatan ang Diyos eh. Ang Diyos ang ating great provider. Siya ang ating nagbibigay sa lahat ng ating mga pangailangan. Siya rin ang ating lakas. Ano ang sinabi niya sa Philippians 4:13? Sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin, magagawa ko ang lahat. Ang mga pangako ng Diyos, huwag natin kalimutan. Yung mga pangako ng Diyos, yung angkop sa sitwasyon ng ating buhay, yun. Ipahayag natin sa Panginoon yung kanyang mga pangako sa atin. Kung nanghihina ang inyong pananampalataya, ano ang kailangan para lumakas at muling tumatag ang ating pananampalataya? Ang sabi niya sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya napakahalaga yung pakikinig sa salita ng Diyos. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating winawalang bahala kung may naghahayag at may nangangaral ng salita ng Diyos. Huwag nating gawing biruan o kaya hindi pinapansin o kaya ayaw makinig. Ayaw makinig dahil ayaw pakinggan kung ano yung ipinangangaral ng nagsasalita. Pero ang sabi, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo lalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita, sa pamamagitan ng panalangin, lalakas ang ating pananampalataya. Kaya nga napakabuti na Panginoon. Alam niya kung ano ang kailangan ng bawat isa sa atin, kaya kinakailangan patuloy na ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay hindi mawawala ng, hindi tayo manghina. Ano pa dapat nating iwasan? Marami tayong dapat iwasan para hindi na tayo muling madapa. Muli, iwasan natin yung mga walang kabuluhang bagay. Iwasan na natin yung mga walang kabuluhang bagay. Ang sabi nga doon, sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat mabalisa. Kaya nga, huwag na tayo magsalita ng mga walang kabuluhan. Yung mga chismis. Bakit?
kung bakit nagtitismis. Ano ang chismis? Yan ay walang kabuluhan. Naninira ng kapwa. Naninira ng kapwa-tao na ang sabi ng Diyos, ibigin mo yung kapwa mo. Kinakailangan, yung nagsisinungaling. Bakit nagsisinungaling? Kasi may tinatago. O halimbawa na, may tinatago. Ikaw naman, nagnanakaw ka ng kaligayahan ng iba. Kasi binibigyan mo ng problema. Dahil sa chismis, hindi naman totoo, nagkaroon siya ng problema. Yung mga ganyan, ang mga walang kabulahang bagay. Iwasan natin yung walang kabulahang bagay. Iwasan natin yung pagkakaroon ng takot. Kinakailangan manatili tayong nananampalataya sa Diyos. Kinakailangan magkaroon tayo ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pananalangin. Magpatuloy tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy tayong makinig sa tinig ng Diyos. At sigurado, hindi manghihina ang pananampalataya mo. Ano pa ang kinakailangan para hindi tayo madapa? Kinakailangan, yung mga pag na-discover mo na ang buhay mo ay mali pala, ihinto mo na. Hinto mo na, huwag ka nang magpatuloy. At patuloy na ang kinakailangan sa bawat isa sa atin, yung unahin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Yung pagsunod sa Kanyang kalooban. Yung pagsunod sa Kanyang kalooban ang kinakailangan nating gawin. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Dito sa ibabaw ng mundo, hindi maiiwasan yung problema. Dito sa mundo, hindi maiiwasan yung kalungkutan, yung kapighatian, karamdaman. Talaga natural yan eh. Sasapi tayo, mararanasan ng lahat. Lahat ng mga Kristiyano naranasan yan. Kahit hindi Kristiyano, lahat ng tao nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng karamdaman, nakakaranas ng kapighatian, nakakaranas ng kamatayan. Hindi maiiwasan yan. Lalo na ngayon sa panahon ng COVID neto. Milyon-milyon na ang naaapektuhan ng COVID. At milyon-milyon na rin ang mga namamatay. Kaya hindi maiiwasan yan. Pero ang pinakamaganda, basta ang pinakamahalaga, yung relasyon natin sa Diyos, hindi mapuputol, patuloy na susunod tayo sa Kanyang kalooban, gagawin natin ang ating responsibilidad bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, mananatili tayo sa Kanyang koneksyon, nakakoneksyon tayo sa Kanya, hindi patuloy tayong magpapakumbaba, kasi ang sabi ng Diyos, ang nagpapakataas ay ibinababa. Kinakailangan, lagi tayong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, lagi tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, lagi tayong nananalangin, lagi tayong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, lagi tayong dumadalo sa gawain para makinig ng salita niya. Lahat na yan. Basta hindi tayo nagkaroon, basta hindi tayo naputol ang koneksyon natin sa Diyos, magiging mapalad tayo sapagkat sa isang araw makakasama natin makakasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos, yung karapat-dapat natin pagsamba sa Diyos, yun ang ating huwag kaligtaan. Kaya nga, bilang pagtatapos, dito ako magtatapos ng aking sasabihin. Bilang pagtatapos, sabi dito sa Roma 12:1, para tayo makabangon, para hindi tayo manatiling nakadapa, makakabangon tayo sa tulong ng Diyos. Kung paano nakabangon si David, tayo man. Kung tayo'y nagpakumbaba, nagsisi ng kasalanan, at nagpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Ang sabi nga rito sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito yung maihandog natin yung ating mga sarili
na bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Ito ang huwag mawala sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon, tayo manalangin, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa mga salita na nahayag. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga nakinig, mga nanood sa online, maging dito sa bahay-sambahan sa Sia, San Roque. Salamat, O Diyos, sa mga nagpagal. Salamat, O Diyos, sa nakipag-isa at kaya nagkaroon ng gawain ngayong araw na ito ay dahil sa pagkakaisa ng mga lingkod mo, O Diyos, dito sa Sia, San Roque. Kaya, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa na nakinig, nanood, at gumawa sa iyong kubasan upang ikaw ang bigyan ng parangal at papuri, upang maibalik sa iyo, O Diyos, ang mataas na pasasalamat sapagkat karapat-dapat ka namin sambahin, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kabanalan, dahil sa iyong kapangyarihan, at higit sa lahat, dahil sa pag-ibig mo sa amin, ibinuwis mo ang iyong buhay para kami maligtas. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya karapat-dapat din na mahalin ka rin ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Salamat sa Diyos sa isa na namang matagumpay na gawain. Tayo nga po ay patuloy na lumakad ng may banal na pagkatakot sa ating Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Samba.